Good morning. Good morning. God is good. God is good. Masayang araw sa ating lahat. Diyos ay sumasa inyo sa araw na ito, mga kapatid. Kahit tayo ay papuntang trabaho, bigyan naman natin ng Panginoon panahon sa buhay natin. Our topic today is about Jesus Christ, no? Revealing Himself as the Son of God. Alam nyo, ay napakalaga sa pananampalataya natin na malaman, no, kung sino si Jesus at kung sino itong pinanampalatayaan natin, no? Kung sino yung pinaniniwalaan natin. So, napakalagang malaman natin na kung sino yung pinaniniwalaan natin, kung ito ba'y ating maasahan at may pag-asa tayo. Kasi napakahalaga ng paniniwala. Kung ito'y tayo'y magkakamali, mga kapatid, mapunta talaga tayo ng impyerno. Kaya alamin po natin, mga kapatid, yung ating panampalataya, kung ito ba'y katotohanan, no? So, speaking about the Lord Jesus Christ, He is revealing Himself, no, as the Son of God, the Savior of the humankind, no? In John chapter 8, verse 56 and 58, He talked to the Jews. Sabi niya, before Abraham was I am, He was glad in my day and He rejoiced in my day, no? Before Abraham was I am, no? Ibig sabihin, nung wala pa si Abraham, ay nandoon na yung Diyos. Ibig sabihin, Abraham sa Old Testament pa yun eh. Si Jesus dumating ng New Testament. So, the Jew, nagalit sila, mga kapatid, pagkat kung bakit daw sinabi ni Jesus na sa panahon ni Abraham ay nandoon na si Jesus. So sabi ni Jesus, before Abraham was I am. He saw it and He glad and rejoiced my days. Sabi ni Jesus, no, sa mga Jews nung nangaral siya. At ito namang mga Jews, Sadduceo, ay nagagalit kay Jesus, no? You are not 50 years old, no? And you see Abraham and rejoice in your day and he is glad. So, hindi ka pa maabot ng 50 years old, tapos sabihin mo na si Abraham ay nakasama mo noon, no? So, yun ang katanungan ng mga Jew, mga Hudyo, na bakit daw na si Jesus ay nasa Old Testament na, no? Hindi nila alam, Jesus Christ ay nandoon na. Sabi niya sa Genesis 1:26 to 27, the God created, no? Sabi niya doon, sabi niya, let us make, no? Let us make man in His, no? In our likeness. So in our likeness, let us. So ibig sabihin, marami sila. So ibig sabihin, let us make man in our likeness. So, gumawa tayo ng tao ng kawangis natin, no? So gumawa tayo ng tao ng kawangis natin, ibig sabihin may kasama siya. So yun, mga kapatid. So Jesus Christ ay sa Old Testament nandoon na siya. So pangalawa, na kaya nasabi ni Jesus yun, yung
yung kasama nila no, sa ilang, yung bato na nagbigay ng tubig sa mga Israelita from Egypt to Canaan, yung tubig na hinampas ni Moises ay lumabas yung tubig. Eh sabi ng New Testament in 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and the rock that followed them was Christ. Yung bato pala na yun na nagbigay ng tubig sa kanila ay yung ating Panginoong Hesus. At sinabi din kay Moses, sabihin mo sa Egypt, kay Pharaoh, ang pangalan ko ay ako. I am was I am. Okay? So, sabi ni Jesus Christ kay Moses, I am was I am. Just say today to Pharaoh and to all the children of Israel in Egypt, was slave in Egypt, and ito iniligtas ni Moises, no? Sabi niya, sino ba ang pangalan mo, Panginoon, para isabi ko doon, no? Sabi ng Panginoong Hesus, I am was I am. So ngayon, pagdating sa New Testament, ang umangkin ng I am yung nagsabi na I am ay ang ating Panginoong Hesus, ba? I am the bread of life, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So, I am the light of the world, no? So, yung umangkin ng I am na yan ay si Jesus. So, ibig sabihin, sa New Testament, nandoon na yung ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng 1 Corinthians, He is the wisdom of God, no? Sabi nga ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no? At sa 14, remember, the Word was God. Sa verse 14, sabi niya, and the Word was made flesh, no? Itong Diyos na salita ay naging nagkatawang tao, no? Mga kapatid, ang Diyos natin si Panginoong Hesus, mga kapatid, nagkatawang tao. So in Revelation chapter 19 verse 13 to 15, and the Word was Jesus Christ. Itong Diyos na salita ay ang ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga niya doon na nilarawan, no, si Jesus na itong salita ng Diyos ay si Jesus, mga kapatid. So napakalaga ngayong panahon na ito, mga kapatid, yung paniniwala natin ay dapat tama, no? Because this faith will bring us to salvation, and it will bring us to go to heaven. Hindi po tayo makapunta ng langit kung hindi tama yung ating paniniwala. Mga kapatid, we are not talking about religion, we are not talking about the doctrine, but we are talking about the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Tayo'y nakipag-usap ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, hindi sa ating sarili, hindi makaligtas ang ating sarili, hindi makaligtas kung sino man, no? Aside from Christ, there is no salvation, no? Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, neither is there any salvation in any others, for there is no other salvation which was given among men, no? Whereby we must be saved, mga kapatid. Kaya napakalaga na only the Lord Jesus Christ can save us, no? Hindi yung reliyon natin. Dapat yung reliyon magtuturo ng katotohanan patungkol kay Jesus, hindi magtuturo ng kung ano man, no? Ang paraan ng kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesus lamang, mga kapatid, no? And then iwasan din natin, no, yung mga doktrina minsan, yun ang makaligtas sa atin, no? So hindi po makaligtas ang doktrina natin, only the Lord Jesus Christ, no? Yung doktrinang yan, dapat si Jesus. Yung ipapangaral natin ay yung Panginoong Jesus, no? Sa oras na ito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo ay napakahalaga, no? Na tayo'y magkaroon ng relasyon sa Diyos, no?
Because this world is temporary. Sabi ng Panginoong Jesus, no? The world will pass away, no? And all these things will pass away, but my word shall not pass away. Hindi mawawala ang salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos, no? Upang tayo'y maligtas, no? So the important of our belief, Jesus Christ revealing Himself as the Son of God. So siya po yung anak ng Diyos, no? So Hebrews chapter 1, no? I want to try to illustrate, no, nung nakaraang panahon sa Old Testament, God talked to us with the prophets, no? God talked to us with the prophets, but today God talked to us with His Son, the Lord Jesus Christ Himself, no? Ito na yung nakikiusap sa atin. So ibig sabihin, napakahalaga na, sapagkat kung ang anak na ay nakiusap sa atin, eh napakahalaga na po, no? Na tayo'y bumalik sa Diyos at magkaroon ng panahon para sa Kanya. Ito'y napakahalaga, mga kapatid. So ang gusto parating ng ating Panginoong Jesus ay yung foundation of belief, na yung foundation of belief natin ay dapat sa Jesus lamang. Wala na pong iba ang makaligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus. So gusto kong i-illustrate sa inyo yung panahon ni Noah. Even they are sinners, even they are wicked, no? Sabi ng Genesis chapter 6 verse 5 na yung generation ni Noah is wicked and wicked, no? Because their generation is wicked and wicked because of Nephilim, no? Yung mga pinaghalong giant, no? Yung mga fallen angel, no, mga kapatid, no? Naging wicked yung generation ni Noah, no? But the Lord God show His mercy and His love through the free salvation, free of salvation. Yung ark, mga kapatid, ay libre lang po, sumakay lang po sana sila at sila po'y maliligtas, no? So that ark is the way of God for salvation that was given to them, no? Mga kapatid, yun, no, sa kabila ng kanilang makasalanang henerasyon, binigyan pa rin sila ng kaligtasan through the ark. So yun, no, yung usapin patungkol sa kapanahonan nila. But today we are talking our generation, God given to us